Kaloka. So, kagaya nga nung sinabi ko, so mawawalan kami ng tubig. And guys, no, inona nila yung tubig, pero madumi pa rin. May mga pangyayari sa ating araw-araw na buhay na hindi natin inaasahan. Akala mo ordinaryong araw lang, yun hindi pala. Magdadala lang talaga kami ng ayuda ngayong araw dito sa tita ko. Pero ito ang nadatna namin nang dumating kami. Ang sabi sa akin ng tita ko ay hindi raw makahinga si Lola. Kaya tumawag na siya ng 911 dahil hindi na rin niya alam ang gagawin niya. Oo. Okay lang ba si Lola? Well, no, because in our system, right? Yeah, so that's what we could do patient like that. So I could go into full. Yeah, I think before, tita, we called one for nanay. We called one for nanay before, an ambulance. Yeah, it was maybe 5 years ago, 6 years ago. Yeah. This is the latest one. Buti na lang, dumating agad ang fire department at nabigyan si Lola ng oxygen habang nag-aantay kami sa ambulance. Oh, dati nagtumawag rin ako ambulance, nasa ano naman siya. Hindi pala ako yung tumawag, nasa home care si Lola. Hindi rin siya makahinga. Sa home care? Oo. We pray na makauwi agad si Lola as soon as possible kasi mas komportable siya sa bahay kaysa sa hospital. Oh, we will wait for the ambulance to leave and then we'll go. Bye! Thank you. Ay, nako. Kaloka. Bye! Sige po. Ngayon ko lang na-experience yung emergency na yun. Oo. Oh. Mabilis nga talaga, no? Hello guys, so pauwi pa lang ako ngayong gabing to, no, panggabi kasi ako, so pauwi pa lang ako sa bahay namin. Tapos ngayon i-off nila yung water supply dito sa may neighborhood namin, ano, kasi meron yata silang aayusin para doon sa bagong building. So i-off nila yung tubig for siguro 11 PM until 6 AM. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yan guys, so meron mga truck dito. So I think may gagawin din sila for sa buong gabi, kaya na-advise na nila kami in advance. Yan. Ayan guys, so nakauwi na ako dito sa bahay namin. So kagaya nga nung sinabi ko, so mawawalan kami ng tubig from 11 PM to 6 AM. Hindi ko alam kung anong gagawin kasi may bago dito tayong condominium malapit sa amin. So hindi ko alam kung dahil doon kaya nila i-stop yung water or meron pa ibang reason, you know. Hindi ko masyadong naintindihan yung notice. Pero ang maganda doon, nag-notice sila. So, I think 2 days before ngayong araw na ito, nag-notice na sila na ngayong araw na ito is puputulin nila yung tubig from 11 PM nga to 6 AM. At so, at least alam na namin lahat. At saka, unless hindi naka-receive ng notice yung tao na yun, diba? So, yun yung good thing sa gagawin nilang pagtigil ng tubig. So, at saka at least, tulog kami nung time na yon. So, wala naman sigurong gagamit walang maliligo ng madaling araw, diba? Walang gagamit ng banyo unless iihi ka, diba? So, meron naman kaming timba na nasa banyo. So, sabi ko nga,
sa asawa ko kanina, kay Ricky. Sabi ko, mag-ipon na tayo ng tubig. At least may pangbuhos tayo ng bowl if ever mag-washroom tayo. Mihi, ganyan. So, buti na lang malaking timba namin dito. So, yun nga guys, no. So, yung magandang ano nila na nakapag-abiso na sila agad bago pa nila gawin. Hindi yung ngayon lang namin malalaman, bigla na lang puputulin yung tubig, 'di ba? So, ayun guys, no. First time naming ma-experience to. Pati brownout, madalang lang mag-brownout dito. So, kapag may inaayos lang silang mga electricity, mga pole, ganyan. So, sandali lang din. Hindi aabutin ng magdamag. So, siguro 1 hour. Iba nga minutes lang eh. Sandali lang. Diba? Unless talagang merong nangyari hindi maganda. Kagaya nung dati, nagkaroon ng parang wind warning. Sobrang lakas ng hangin. Tapos natumbay mga puno, ganyan. So, medyo matagal talaga yung nantay nung mga kakilala namin noon. Pero, ngayon naman is okay naman. Ayan. Yun lang guys, no. Sige guys, later na lang ulit. Ayan guys, no. Inona nila yung tubig, pero madumi pa rin. Kaya sabi dun sa, reminder sa amin, ayan lang daw mag-flow yung tubig, tuloy-tuloy hanggang sa mag-clear. Ayan. So, kaya naka-on. Nakakainayang yung tubig, pero kailangan kasing gawin namin yan. Pati yung sa may namin, sink. So, mukhang clear siya, diba? Pero pag ma-clear na siya talaga. Ayan. Kanina kasi ganun din kulay niya, ma-brown. Pero medyo ma-brown pa rin, nakita niyo ba? Ayan, medyo brownish pa rin siya, pero lighter na yung pagka-brown niya. Hindi tulad kanina, dark talaga, dark brown. So, kailangan talaga ituloy-tuloy. Kailangan ituloy-tuloy yung flow ng tubig para mag-clear na yung water. Ayan. Sa wakas, clear na. Isa pa siguro, isa pang konti pang medyo parang madilaw-dilaw konti. So, last na to, and then i-off ko na yung faucet namin. Yan. Sayang naman yung tubig, nakakahinayang. Yan, yun guys. So, naantay ko na lang na mag-clear na yung tubig para magamit na. Pero parang hindi pa rin safe para sa akin. Kaya papagamit ko muna sa mga anak ko yung bottled water pang-mumog nila, saka pang-wash nila ng face. Kasi naligo na naman sila, buti naligo na sila kahapon. Tapos ngayon, mamayang gabi na lang sila paliliguin ulit para talaga malinis na yung tubig. Yan. Tapos, pasok na naman tayo ulit sa work, and then see you guys again later. Bye! Akala ko okay na ang lahat. Ihatid ko ang anak ko sa school, uwi ako sa bahay, tapos papasok na ako sa work. Pero hindi pala yun ang mangyayari. So, dito ako sa harap ng school ng anak ko. At nag-aantay ng tow truck. Kasi biglang nag-turn on yung engine light ng kotse. Tapos, parang may gumagaralgal. Parang doon sa may pipe, gumagaralgal. Tapos, paglabas ng anak ko, sabi niya, amoy engine daw. So, yan. So, might as well tumawag na lang ng tow truck para safe akong madala namin yung kotse sa auto shop at saka ma-check. Kasi ayoko naman na tumirik sa gitna ng daan. Hassle yun. Kaya buti na lang nakatigil pa ako dito sa tabi ng school. At natakot ako. Grabe, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. So, kaya ang ginawa ko, sinearch ko kung bakit ba nagbi-blink yung signal, yung engine light, and then sabi nila it's better to stop on the side of the road and then tumawag ng tow truck para yun na lang yung magpupul doon sa auto shop. Minsan, mapapatanong ka talaga sa sarili mo, bakit ba nangyayari ang bagay na ito? Pero I know na may reason si God kung bakit nangyari ito sa akin ngayong araw na to. Sana dumating na guys yung tow truck kasi sabi 2 hours daw ang aantayin ko. Pero sana naman hindi 2 hours. Sana dumating agad.
tumawag na rin ako sa work. Sabi ko baka malate ako kasi may work ako ngayon. So, inatid ko lang anak ko and then diretso na dapat ako sa work. Kaso, hindi ko alam kung ano oras darating yung tow truck. So, sinabi ko na baka malate ako. Hindi ako sure kung makakarating ako ng exact 10 or past 10. Kaya, at least nagpaalam na ako beforehand. Kasi, hindi ko alam kung ano oras darating tow truck. Minsan mabilis. Minsan naman mabagal. Hindi mo alam after 1 hour pa pala. So ano ngayon? 8:56 ng umaga. So, tingnan natin ano oras darating yung tow truck. Many times, di natin naintindihan ang mga pangyayari sa buhay natin. Pero, okay lang yun. Kasi, hindi naman ina-expect ni God na alamin natin ang lahat ng yun. Ang gusto lang ni God is pagkatiwalaan natin siya sa kung ano man ang mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin naiintindihan. At pwede natin sabihin kay God na, Lord, hindi ko naiintindihan ang bagay na ito, pero alam ko at nagtitiwala ko sa inyo na kayo po ang bahala sa akin. Ayan guys, no, so nandito pa rin ako sa kotse. 1 hour nang nakalipas, wala pa rin yung tow truck. Sana dumating na siya kasi papasok pa ako, kailangan ko pang pumasok. May pasok ako sa trabaho, 10 o'clock dapat ang pasok ko. Kaso nandito pa rin ako, so hindi ko alam kung anong oras. Sana dumating na agad ngayon na. Kasi naka 1 hour na siya. Tapos nag-aantay ako sa labas. Hindi pa naman ako nilalamig. 1 hour na. So, nilamig na ako. Kaya nagpunta na ako dito sa loob ng kotse. Dito na lang ako nag-antay. Binuksan ko na lang yung bintana. Ayan. Bukas na lang yung bintana. Yan. Tapos, wala naman ako naamoy na oil or fuel or wala namang leak or something. So, hopefully, okay naman ako dito. Yun guys, no? So, sige guys, i-update ko na lang kayo later. Malalobat na rin kasi ako. Ayoko naman yung cellphone magamit ng mabuti. So, hopefully guys, dumating na yung tow truck as in now na dapat para makapasok na ako sa trabaho. Ayan. Sige guys, thank you ulit. Mamaya na update ko na lang kayo ulit. Dinala na ang sasakyan. So, ayun guys, no. Sa wakas, kinuha na yung kotse. Pero akala ko, papasabayin ako nung driver ng tow truck. Sabi kasi doon sa tawag, pwede raw ako sumabay. Kaso, parang ayaw niya ako sumabay. Sabi niya, tumawag na lang ako ng Uber. At saka, or magbiyahe na lang ako, ganyan. So, clearly, ayaw niya ako isabay. So, okay, kako, sige. Tapos, binigay ko na sa kanya yung susi ng kotse. And then, ngayon, sasakay na lang ako ng bus. Mas mura kasi. Yan, tsaka, late naman na rin ako sa trabaho. So, kaya, okay na. At least, nakuha na yung sasakyan and natatawagan ko na lang yung auto shop later. Kapag nandun na yung sasakyan. Yun. Tapos tatanong ko kung kailan nila maaayos or matitingnan. Kasi kailangan ko siya sa Wednesday. Yun guys. Sige guys, mamaya na lang ulit.